Sa salitang accountability, nakapaloob po dito ang pagkilala na may karapatan ang taong bayan na maningil ng mabuting serbisyo sa mga lingkod bayan na pinagkatiwalaan nila. Nakapaloob po sa salitang accountability ang pagkilala na karapatan po ng mga mamamayan na magliwan ng paliwanag sa mga nangyayari sa bansa, lalo na po kung may katiwalian. Ang pananagutan, hindi lang po tungkol sa sasabihin mo, o sige, ako may kasalanan. Hindi humahantong lang doon. Ito po ay ang pagtanggap ng responsibilidad. Pagtanggap ng responsibilidad bago pa man lumala ang problema. O sa konteksto po ng pinag-uusapan ngayon at palaganap na katiwalian, ito po ay ang kakayahang humarap sa katotohanan, tanggapin ang pagkukulang at itama ang pagkakamali. Pagka hindi nila itinama, sila tatamaan. Kaya, mga mahal po namin, mga kaibigan at mga kababayan, paumanhin po sa gagamitin nating termino. Kinakalampag po natin ngayon ang nasa pamahalaan. Nangangalampag po tayo. Opo, may pananagutan po ang mga namiminuno sa ating bansa. Accountable sa taong bayan na naglukluk sa inyo sa kapangyarihan. Subalit, alam po ba nyo, mga mahal po namin kababayan, kung ano po ang nakakabahala, nakakangamba. Ano po yun? Nakakabahala po na sa halip na palinawin ang issue, meron pong ilan sa mga nasa kapangyarihan ang pilit na pinabaluktot ang batas. Bakit? Upang makaiwas po sa pananagutan yung mga taong dapat na managot. Kaya sa halip po na palitawin ang tama, pinipilit pong ipagtanggol ang mali. Sa panong paraan, sa pamamagitan ng mga paglilihis ng issue para mapagtakpan ang mga sangkot sa katiwalian. Nabanggit kanina ng isa nating tagapagsalita, diversionary tactics. Isipin po ninyo, mga kababayan, mga mahal po namin mga kaibigan, kapag ang taong dapat sanang nangunguna sa pagpapatupad ng batas, isa mismong bumabaluktot nito. Pagkatapos po, ginagamit pa ang kapangyarihan para pagtakpan ang katotohanan, paano pong mananaig ang accountability? Napakinggan naman po nyo at napanood pa, di ba? Lawmaker, law enforcer, naging law bender. Hindi po yan ang dahilan kung bakit po nasisira at nawawasak ang tiwala ng mga mamamayan. Mga kababayan, paano po tayo magsasawa ng tibo? Paano tayo nagkikibo sa issue sa panahon dapat sana nagkakaisa ang sambayanan para mapanagot ang mga dapat managot, lalo na ang mastermind. Bakit ngayon tila nagkakawatak-watak ang bansa?
bansa. Ang iba po, nalinlang. Kaya naging mas interesado po sa issue ng notaryo. Ang pinag-uusapan dito yung pagnanakaw eh. May nagsabi na yun ang nagnakaw. Ang iniimbestigahan, yung tumitisligo. Yung iba po, nadaya. Kaya ang interes, napunta po sa saleng. Yung iba, ang naging focus po, yung COMELEC campaign dollars. Bakit? Inililigaw kasi yung issue. Hindi po ba naisip natin yun? Mga mahal po namin kaibigan at mga kababayan? Hindi kaya namamanipula ng mga pasimuno sa katiwalaan ito ang mga mamamayan? Kasi po, pagka nagkawatak-watak tayo, talagang hindi po matutumbok ang utak ng sindikato. Hindi sila mapapanagot sa kanilang napakalaking pagnanakaw na ginawa sa buong istorya ng ating bansa. Tandaan po natin, kapag walang pananagutan, wala pong progreso. At kapag walang progreso, ang magdurusa, hindi po ang pamahalaan, kundi ang mga kaawa-awang ordinaryong mamamayan katulad po natin. Kaya, huwag po natin kalilimutan. Una, nabanggit na po, accountability, hindi dapat ihiwalayan sa sinabi na po kanina, sa transparency, katarungan at kapayapaan. Tandaan po natin yung apat na yun. Transparency, accountability, katarungan o justice, at kapayapaan. Sapagkat ang apat na ito, mga kababayan, magkakaugnay po na haligi ng mabuting pamamahala. Ang transparency po, nagbibigay liwanag upang makita ng mamamayan ang katotohanan. Ang accountability, nagtitiyak na may mananagot kapag nilabag ang tiwala ng taong bayan. Ang katarungan, nagsisilbing timbangan at gabay sa lipunan, at ang kapayapaan, ang bunga po ng lahat ng ito. Kaya, saan man pong sistema ng pamahalaan, kapag isa man dito ay bumagsak, kasabay nitong bumabagsak ang tiwala ng bayan. Kaya, kung tunay nating hangarin, mga kapatid, maging maunlad at mapayapa ang ating bansa, kailangan po, tandaan po natin, maging transparent ang pamahalaan sa lahat ng gawain ito. Papalagutin ang mga lumalabag sa batas. Pairalin ang katarungan ng walang kinikilingan at itaguyod ang kapayapaang nagmumula sa katotohanan. Sa ganito pong paraan, mga mahal po naming kababayan, muling maibabalik ang tiwala ng mamamayan at ang dangal ng ating bansa sa harap ng mga mamamayan at ng buong daigdig. Kaya, meron tayong hamon o panawagan. Ano po ang hamon at panawagan natin sa mga nasa kapangyarihan o namimilunod? Ito po, sana po, narinig nila. At sa tulong po natin lahat ng tinig ng sambayan ng Pilipino, loob ginawa ng Panginoon Diyos, marinig ko nila ito. Ito ang ating hamon at panawagan. Ano po yun? Huwag lang kayong maging mahusay sa salita at propaganda. Maging mahusay din kayo sa pagtupad ng pangako at pagtanggap ng pananago
Tandaan po